Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Tandaan niyo ho itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Nabanggit niya sa isang panayam sa kanya during campaign noong 2022 presidential elections. Nabanggit niya, and I quote, ni Marcos Jr., "I do not believe and I do not indulge in negative campaigning." Itong mga banggit niya, itong mga binanggit niya sa kahapon sa kick-off, kumbaga ito ba ay nagpapakita na sa kanyang tunay na kulay na yung mga salita niya noon ay ano lang, kumbaga parang wala siyang paninindigan, taliwas talaga yung kanyang nagiging pag-uugali, Kado? Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Alam nyo ba na kaibigan namin yan, ni Camentong, kaibigan namin yan. Nagmi-meeting kami dyan nung nadaya siya ni Leni Robredo. In fact, ang pruweba ko niyan, 3 Pasko, nagpapadala siya sa amin ng isang bayong ng mga produkto na galing sa Ilocos Norte. Nagugulat nga ako, nalalaman yung address ko eh. Ha? Kaibigan ho namin si Bongbong Marcos. Kinampanya ho namin si Bongbong Marcos noong 2016. Ang ticket po na dinala namin noon, Duterte Marcos. Kinampanya namin sa pagkapangulo. Ang ticket na dinala namin, Marcos Duterte. Ang pinagtataka namin ay, of course, after the elections, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayong lahat. At kami lalong nagulat pagdating ng, tandaan niyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, anong pruweba ko niyan? Ang pinakasimpleng pruweba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourist po na nakarating sa atin dito na nagdala ng $1,000 bawat isa at nag-empleyo ng 2 Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019.
Last year po, 267,000 lamang ang tourist na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y nagugutom mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito. Wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin niyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw ng natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho. Ibang-iba ito eh. Parang may sapi, no? Parang nasapian lang kung ano. Wala na hong institutional memory itong presidente natin, Agmar. Kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miskin anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita rito. Opo. Kay Bongbong Marcos Jr. Po, Surado, si MJ po ito. Sir, gaano kalaking issue yung 2025 BICAM report para po sa administrasyon at sa kanilang ticket sa paparating na eleksyon? Dahil pagbabasahin po yung komento ng taong bayan, yun po ang paulit-ulit nilang challenge bukod po doon sa hamon na magpa-hair follicle test ang presidente. Well, sabi ko nga, they are in a state of panic. Kaya nakita nyo yung mga reaction nila, paranoia na. It's really not coming anymore from any rhyme or reason. Dito kasi, checkmate sila rito eh, sa blank check na ginawa nila. At akala nila, yung constitutionality lamang ang tutumbukin ng mga nagmamahal sa bayan. Katatawag lamang sa akin ni Noy de la Peña ng Pampanga at pinagmamalaki niya sa akin na isa pala siya sa mga pumirma sa petition sa Supreme Court tungkol dito sa 2025 budget. Alam nyo, ang mawawala sa atin dito sa 2025 budget dahil most probably ito ay ma-re-enact sa 2024 is about 620 billion pesos. 620 billion pesos. Ang ating bansa ngayon ay naharap sa isang krisis na baka masahol pa ang dagok kaysa sa COVID-19. Bakit? Dahil ho, 10,000 miles away, may mga nangyayari din po, no? Na katulad ng epekto ng reenacted budget ay magre-reduce ng halos lampas sa kalahating milyong dolyares dahil po binuwag na ni US President Trump ang USAID to the tune sa atin of over $300 million at rinis po ang military aid. O ayan, kayo,
mga sundalo. Ewan ko kung meron pa kayong hihintayin mula sa Amerika. Frozen yung $184 million. So pag binuo mo yan sa USAID pa lamang at sa military frozen, freezing, lampas na yan ang kalahating bilyong dolyares. Wala pa, pinag-aaralan pa ni Elon Musk itong National Endowment for Democracy, which is the regime change mechanism of the neoconservative wing, the deep state, and the military-industrial complex in America. Baka umabot sa $1 bilyong ang mawawala sa Pilipinas coming from the United States. Now, where are we going to get that? Samantalang ang pinto sa China ay nakasara. Sinaran ho ng mga Amerikano at sinusunod yan ni Marcos Jr. So we are in for some big, ayokong sabihin, but big trouble, no? Kaya po mga kabansa, wala talaga. And in a few months, in a few weeks, mararamdaman na po natin yan. Si Secretary Kiko Chu Laurel ay naghugas na ng kamay. Tumawag na ng rice emergency dahil wala na talagang pag-asa ating agricultural sector. Dahil blankado ho sila lahat doon. So, saan dudulog ang ating bansa? Saan tayo huhugot? Baka mamaya mag-boycott pa yung mga OFW at bawasan ang padala nila. At baka magkaroon tayo ng currency crisis. The economic situation of our country as we speak right now is very precarious. Very precarious. We are treading dangerous grounds economically. Well, God forbid, for the sake of the poor Filipino people, ako ay nagdarasal, no? Na wag naman sanang matuloy at magkaroon naman sana ng light at the end of the tunnel. And as we approach February 22 to 25, this might be a good timing for all those who can do something about it to already effect and pressure this president to resign para isang kompetenteng Pangulo, isang Pangulo na sober, isang Pangulo na determinado, isang Pangulo na marunong sa batas, isang Pangulo na matapang at handang humarap sa panganib ay dumating na because this is the 39th anniversary of EDSA Revolution. Ayan ang aking dasal. Wag na sanang dumating ang Marso na nandiyan pa sa Malacanang ang mga nanggigipit sa sambayanang Pilipino. Sir, ano sa tingin niyo yung mga investigasyon ngayon sa mga social media influencer na pinatawag po sa House Tricom? Marami nagsasabi na ito'y paglapastangan sa karapatan po natin na magpahayag ng ating pong sariling mga opinyon at sariling mga pananaw kaugnay po sa kanilang duties and responsibilities bilang mga lingkod bayan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko tulad ng kanina, no? Na parang lahat ng ginagawa nila pupunta sa bangin. No? Kasi kung talagang tama ang pag-iisip mo, why will you alienate these people na galit na sa inyo? Dapat nga suyuin ng mga yan no? At the way to suyo the adverse bloggers is to show some projects, to show some alleviation sa nangyayari sa atin ngayon. Hindi yung head-on collision, no? Kaya nga, ako'y naniniwala na ang nagdidesisyon ngayon para sa ating bayan
ay hindi pwedeng maging isang Pilipino. Dahil lahat na yata ng para sa bayan ay hindi na isa sa alang-alang. Klaro ang Pulse Asia Survey na 72% ng mamamayan considers as the most urgent national concern is combating inflation. Pero nasaan ang atensyon ng gobyernong ito? Ang executive nandyan sa South China Sea. Pilit nilang sinusundot ang puwet ng dragon. At nagkakagastos tayo dahil nagpapatrolya tayo doon sa labas na ng ating teritoryo. At pinaniniwala pa tayo na mga katulad ng unggoy nila, ditong si Jay Tahiela, na dapat ipaglaban natin ang hindi atin. At doon sila nag-aaksaya ng gasolina, krudo, oras para magpatrolya sa mga lugar na wala naman tayong pakialam. Samantalang legislatura, ang daming pwedeng ilimbag na batas. Nandiyan ang pagtaas ng kuryente na sumasakal sa lahat ng pamilya mula Luzon, Visayas at lalo na sa Mindanao. Nandiyan ang issue ng food security. Nandiyan ang issue ng katahimikan sa ating mga lansangan. Aba, ay bakit hindi yan ang inaasikaso? At puro pamimersonal ang ginagawa ng administrasyong ito. Mapunta man sa executive, malugar man sa legislative. No? Hindi naman niya pwede sabihin na wala siyang pakialam sa Congress eh. Kalokohan yan. Because the President is the chief executive of this nation. Pangalawa, pinsan niya yung speaker. Waiter ni Lisa Araneta, yung Senate President. Anong sinasabi nila? Na the independence of the legislative. Ay, sus Marios, huwag na tayo maglokohan. Bistado na tayo ng sorbitero, ng tricycle driver, ng kutsero, ng lahat ng mga simpleng tao. Alam na kung anong ginagawa nila. So, itong pagtawag ng mga vloggers is yet another suicidal strategy. At kung ikaw ba ay Pilipino, yan ang gagawin mo? Hindi. Kaya nga, again, I'm going back to my prognosis na hindi na ho presidente natin at hindi na ho Pilipino ang nagdidesisyon para sa bansang ito. Opo. Kung sino man ang namumuno ay utusan na lamang.